Okay. Good evening mga ka-CFD, mga kaparian natin, lalong-lalo na sa ating Father Darwin Gitkano, na ang sabi niya sa kanyang video, Tanang simbahan, paminaw mo, tanang simbahan gawas sa simbang katoliko, piki. Sakit na no? Kaya kung ang simbahang katoliko papiki pa di tinukod ni Kristo, hagbay na kong nibiya sa kong pagkapari, nagsaksi ni Jehovah ko. mga kapatid, no? Mga Sunday keepers, hindi nila to maintindihan na ang simbahan o church sa English, ang sabi ni Father Darwin, ang umalis sa iglesia sa Roman Catholic ay piki. Ang pag-interpret ni Father Darwin sa church ay building. Ang tunay na kahulugan sa iglesia, mga kapatid, or church sa English, ay gathering of people, a group of worshippers or congregation, a house of consecrated to the worship of God among Christians, the Lord's house. Sa Colossians 4 verse 15, mga kapatid, ang sabi, the disciples of Christ assembled for worship in a particular place as in a private house. Ang simbahan o iglesia or church sa English is a group of worshippers or congregation. So ano naman ang kahulugan ng Church of God, mga kapatid? Iba yung church at iba din yung Church of God. Ang Church of God, mga kapatid, ang meaning nito, a people who love God and keep His commandments and have faith of Jesus. Revelation 14:12. So, iba po yung church at saka Church of God. Kasi yung church, a people gathering to worship God. Marami kasi mga reliyon sumasamba sa Diyos to worship God. Friday keepers, Saturday keepers, Sunday keepers, lalo na sa mga Christians, to worship God. Pero hindi naman sila sumusunod sa utos ng Diyos. True Church of God is to keep the commandments of God and have faith of Jesus. Ito po yung Church of God, hindi building, hindi Roman Catholic. Kasi ang Roman Catholic na church ay hindi naman sila sumusunod sa utos ng Diyos. 'Di ba? Hindi rin pwedeng ang Islam. Hindi naman sila sumusunod ng utos ng Diyos, Sabat. So ang True Church of God ay hindi Roman Catholic Church, kundi those who keep the commandments of God and have faith of Jesus. Revelation 14:12. Father Darwin Gitkano. Ito po yung Church of God. Those who keep the commandments of God, hindi yung building. At sabi pa niya, ang mga pastor walang lisensya. Kung matumog doktor, yung marong diagnosis mo, sugot mo. Yang nagdayos din siya, piki pong doktor, why lisensya? Mangitang man dyan mo doktor nga dunay. Kasi may tabo ninyo, na dentist ya, nagtukod-tukod o klinik, dakpo na oy. Kay why? O daghan kong dakpo nun ron. Kasi pastor, wa man yung mga lisensya. Uy, nagbasa-basa lang og Biblia. Ato pa yung Biblia. Uy, giatake ang tag-iya sa Biblia. Sayop ko nung Katoliko, iwa sa Biblia. Kuwa ka kuyapi, pastor, na nag-compile sa Biblia, kung wa pang Katoliko, hagbay na nanahanaw ng Old Testament, New Testaments. Mga pastor daw, walang mga lisensya. May mga lisensya naman yan. Ang simbahan na lumabas dyan sa Roman Catholic Church, niregistered nila sa gobyerno, sa SIC, para hindi nyo nahahabulin. Kasi kung wala kang rehistro sa gobyerno, hahabulin ka talaga.
tinatawag ka ng kolorom at meron ng lisensya. Hindi ibig sabihin na walang lisensya. Meron yan silang lisensya. At sinabi ni Father Darwin, ang Roman Catholic daw ang unang nag-compile sa Biblia. Father Darwin Gitkano, wala pang Roman Catholic, meron ng Old and New Testament. Sino baga nag-compile sa Old and New? Ang Old sa Hebreo, ang New sa Greek. Sino ba ang nag-compile na papa or bishop or cardinal or pare para i-compile ang Hebreo and Greek? Di ba wala? Walang Biblia sa Roman Catholic Church, Greek and Hebreo. Ang Hebreo Bible na ginagamit sa mga Hudyo may nag-translate into Greek. Kaya meron ng Greek na Old, meron ding New na Greek. Ngayon, meron ng Greek translation, Old and New. Tina-translate na naman nila into Latin. Meron ng Vulgate and Canon Bible. Pero kung sasabihin ni Father Darwin na nag-compile din sila ng Biblia, Old and New, ayan, maniwala ako. Kasi nag-compile talaga ang Roman Catholic Church ng Biblia. Pero hindi sila ang unang gumagawa sa Biblia, Old and New Bible. Naintindihan mo lang, Father Gitkano, ang katotohanan. Siguradong lalabas ka dyan. Kung magsabi ka lang ng totoo at katotohanan, meron kang tapang na magsabi sa katotohanan sa Papa, kagaya ng mga reformador nga mga pare na lumabas sa Roman Catholic, lalabas ka talaga, Father Darwin Gitkano. Ayaw mo lang lumabas kasi takot kang susunugin sa Roman Catholic Church. Kasi maraming mga pare na lumabas dyan, sinusunog sa mga bishop. Kagaya ni John Hus, sinusunog kasi nga daw lumabag at nagrebelyon sa batas ng Roman Catholic Church. Maraming mga reformador, maraming mga protestant lumabas dahil nakakaintindi sa katotohanan. Father Darwin Gitkano, kailangan ko yung tapang mo na magsalita ng katotohanan katulad ng mga pari na lumabas galing sa Katoliko at nagsabi ng katotohanan sa Iglesia Romano.